Ngayong araw ay ating pag-uusapan ng pinakamahalagang konsepto sa meteorology, ang wind formation at ang global wind system. Napapansin ba ninyo na may mga lugar na halos araw-araw ay mahangin? Samantalang iba naman ay madalang makaranas ng malakas na hangin? Bakit kaya hindi pare-parehas ang direksyon at lakas ng hangin sa iba't ibang bahagi ng mundo? In this video, aalamin natin ang scientific explanation sa likod ng mga tanong na ito. Ano nga bang hangin? Ang hangin o wind ay ang paggalaw ng hangin sa ating atmosphere mula sa high pressure patungo sa low pressure. Ngunit bakit nagkakaroon ng pagkakaiba sa pressure? Hindi pantay ang pag-init ng araw sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mas direktang natatanggap ng equator ang sikat ng araw kaysa sa mga rehiyong South Pole at North Pole. Kapag umiinit ang hangin, nag-e-expand ito, naging mas magaan at umaakyat dahil dito nabubuo ang low pressure area. Samantala, ang malamig na hangin ay mas mabigat kaya ito bumababa. Dahil dito, nabubuo ang high pressure area. Dahil sa pressure difference, gumagalaw ang hangin mula sa high pressure papunta sa low pressure. Ito ang tinatawag nating wind o hangin. Ang tatlong pangunahing factors na nakaapekto sa paggalaw ng hangin. Una, ang pressure gradient force. Ito ang puwersang nagtutulak sa hangin mula sa lugar na may high pressure papunta sa lugar na may low pressure. Habang mas malaki ang pressure difference, mas malakas ang ihip ng hangin. Ikalawa, ang Coriolis effect. Dahil umiikot ang mundo sa kanyang axis, tila nagka-curve ang direksyon ng hangin habang ito ay gumagalaw. Sa Northern Hemisphere, lumilihis ang hangin pakanan. Samantalang sa Southern Hemisphere, lumilihis ito pakaliwa. Ikatlo, ang friction. Kapag malapit na sa ibabaw ng lupa ang hangin, naapektuhan ito ng mga bundok, kagubatan, gusali at iba pa. Dahil dito, bumabagal at bahagyang nagbabago ang direksyon ng hangin. Dahil sa hindi pantay na pag-init ng daigdig at pag-ikot nito, nabubuo ang tatlong pangunahing wind belts. Una, ang trade winds. Matatagpuan ito sa pagitan ng higit kumulang 30 degrees latitude at ng Ecuador. Umiihip ito mula silangan patungong kanluran. Mahalaga ang trade winds dahil nakakatulong ito sa pagbuo ng mga tropical weather system at noon ay ginagamit din ng mga mandaragat sa kanilang paglayag. Ikalawa, ang westerlies. Matatagpuan ang mga ito sa pagitan ng 30 degrees at 60 degrees latitude. Ang direksyon ng ihip nito ay mula kanluran patungong silangan. Ito ang mga hanging nagdadala ng maraming weather system sa mga bansang nasa gitnang latitude tulad ng North America at Europe. Ikatlo, ang polar easterlies. Matatagpuan naman ito malapit sa North Pole at South Pole. Mula rin ito sa silangan patungong kanluran at nagdadala ng malamig na hangin mula sa mga polar regions. Pinagsama-sama, ang tatlong wind belts na ito ang bumubuo sa global wind systems na tumutulong sa pamamahagi ng init mula sa Ecuador patungo sa mga poles. Paggalaw ng mga hangin ito ay bunga ng tatlong malalaking air circulation cells. Ang Hadley cell ay matatagpuan mula sa equator hanggang mahigit kumulang 30 degrees latitude. Dito nagmumula ang trade winds. Ang Ferrel cell naman ay nasa pagitan ng 30 degrees at 60 degrees latitude at responsable sa pagbuo ng westerlies. Samantala, ang polar cell ay matatagpuan mula 60 degrees latitude hanggang sa mga poles at bumubuo sa polar easterlies. Ang tatlong circulation cells na ito ay nagtutulungan upang mailipat ang init mula sa mainit na bahagi ng mundo patungo sa malalamig na mga rehiyon.